Paano magtrabaho na hindi ka napapagod? How to work without being exhausted. Para po sa akin, may 3 paraan. At gusto ko po baunin niyo ang 3 paraan na ito para kayo din palaging merong lakas sa gitna ng inyong mga obligasyon, sa gitna ng inyong pagsasakripisyo, sa gitna ng inyong pagtatrabaho. The first one, be passionate. Remember that passion is doing what you love. Amen? At ano po ang stress? That is the opposite. Stress is doing what you hate. Kahit na anong gawin mo, kung wala ang loob mo dyan, mapapagod at mapapagod ka. Pero pag gustong-gusto mo yung ginagawa mo, kahit na matagal mo ginagawa yan, kahit na minsan hindi ka swelduhan, masaya ka pa rin at punong-puno ka ng lakas. Amen? Bakit po sa tingin niyo ang ating Panginoon hindi po nagsasawa sa pagtuturo? Balikan niyo man po ang mabuting balita. Sabi, Jesus can teach for the whole day. Bakit po ang ating Panginoon hindi nagsasawa sa pagpapagaling, pagtulong ng ibang tao nang siya'y nabubuhay? Kahit na napakaraming mga tao, yung mga Pariseo, mga nakakatanda ng bayan, ayaw siya. Minsan pa nga pinaplano na siya'y patayin. Di po ba nakaka-stress din yon? Nagkaroon ng lakas ang ating Panginoon. Naging tapat siya, naging napakasipag niya kasi gusto niya yung ginagawa niya. Kasi mahal niya yung mission niya. At totoo naman po, di po ba? Kapag mahal mo ang ginagawa mo, hindi ka mapapagod sa buhay. Alam niyo po, gumawa sila ng eksperimento sa mga bata. Kinuha nila yung mga bata, pinapanood po nila ng isang educational show, documentary. Anong nangyari sa mga bata? Mga 7 years old, 8 years old. Ilang minuto lang po, hindi na mapakali. Tumatayo, naglalakad, tumatakbo, naglaro, nag-ingay yung mga bata. Pero pinalitan po nila yung palabas. Ginawa po nilang cartoon show. Pinapanood po ng Pokemon, ng Cocomelon. Anong nangyari sa mga bata sa tingin niyo po? Aba, tumigil, tumahimik, nag-focus, tinignan ng mabuti, hindi na po naglaro. Naging concentrated yung mga bata. Tingnan niyo po yun, no? Kapag ang puso mo ay nasa ginagawa mo, magiging masaya ka, hindi ka maiinip, hindi ka magsasawa, hindi ka mapapagod. Amen? Paano hindi ka mapagod sa iyong trabaho? Ilagay mo ang puso mo sa lahat ng ginagawa mo. Amen? But second, do the will of God. Baka isang dahilan ng iyong kapaguran ay ginagawa mo ang gusto mo pero nakalimutan mong gawin ang kagustuhan ng Diyos. Magandang itanong po ito. Bakit ko ba ginagawa ang mga ginagawa ko sa buhay? Maaaring ang iba ang isasagot, siyempre Father, para magkaroon ng pera. Opo, importante ang pera. Mahirap mabuhay na walang pera sa mundo ngayon. But ask yourself this question. Yung paghahanap mo ng pera, yan lang ba talaga ang kagustuhan ng Diyos para sa iyo? Kahit naman po yung mga sugarol, bakit sila sumusugal, bakit sila nagpupuyat? Ano po ang kagustuhan nila? Para magkapera. Yung pagnanais ba nila magkaroon ng pera, kagustuhan po ba ng Diyos? Subukan niyo po sagutin yan. Meron po mga iba ngayon, tatanungin mo, bakit ka nag-business ng cafe? Anong sagot nila? Kasi po yan yung uso. Kasi po, yan po yung pinupuntahan ng mga tao. Wala pong problema doon. Pero dahil gumaya sa iba, pag walang benta, pag nalulugi, anong nangyayari? Tumitigil agad. May kagustuhan sila, pero hindi mo na sinangguni tinanong, yan ba ang kagustuhan ng Diyos na dapat kong gawin sa aking buhay? Ngayon po, mainit na mainit, pinag-uusapan natin ang diborsyo sa Pilipinas. Tanungin niyo po, ang mga ilang mambabatas, bakit po kailangan meron tayong diborsyo sa Pilipinas? Meron pong iba ganitong sagot. Kasi ang bansa daw po natin at ang Vatican, ang dalawang bansa na lang na hindi nagpapatupad ng batas ng diborsyo sa buong mundo. Tingnan niyo po, yun ang layunin para daw po makamukha natin ang mga ibang bansa. But have we stopped and asked the question, is divorce really the will of God? Mga kapatid, tandaan niyo po, kung hindi mo gagawin ang kagustuhan ng Diyos, walang bunga ang kapaguran mo. Ano po ang sabi ng Book of Proverbs? Man plans,
but it is God who decides. Kahit na mangarap ka, kahit na umpisahan mo, kung hindi yan tinakda ng Diyos, hindi magtatagal yan at hindi makakabuti sa iyo yan. Minsan sa mga kinakasal ko po, sinasabihan ko sila, hindi porket nabuntis ka, kailangan magpakasal ka na. Kung hindi yan kagustuhan ng Diyos, kung nabuntis ka dahil sa kapusukan, dahil sabihin mo hindi sinasadya, aksidente, huwag niyong itutuloy ang kasal na yan. Kasi darating ang araw, kayo din ang mahihirapan. Kayong dalawa din ang magkakaroon ng problema, hindi magtatagal ang inyong pagsasama. Kung hindi kagustuhan ng Diyos ang pagsasama ng dalawa, magkakaroon yan ng hadlang, magiging mabigat ang relasyon at pagsasama. Amen? Kaya nga po magandang pagmunihan. Bakit ba pagod na pagod ako? Baka naman meron akong ginagawa na gusto ko, pero hindi yan kagustuhan ng Diyos. Amen? Maaaring ginagawa mong gusto mo, pero hindi gusto ng Diyos. Magkakaproblema ka at hindi ka magtatagumpay sa buhay. Third and last, make rest a part of your work. Alam niyo po ba kung bakit merong Sabat? Siguro po yung mga iba, pag naririnig yung salitang Sabat, ang nasa isip nila, Father, Lord's Day. Ang Sabat po ay para purihin natin, pasalamatan ang Diyos, ang araw na yan para sa Diyos. That's right, tama po. Pero ang original na layunin or purpose ng Sabat para saan? Para lang po sa pagpapahinga. Tandaan niyo po sa Genesis, basahin niyo, ilang araw nagtrabaho ang Diyos? 6. Pagkatapos siyang magtrabaho, anong ginawa niya doon sa pangpito? Nagpahinga. Bago ka magpahinga, anong kailangan mong gawin? Kailangan mong magtrabaho. Anong ibig sabihin? Wala kang karapatang magpahinga kung hindi ka nagtrabaho. Amen? So, rest is a part of work. Remember that. Rest is not a reward of your work, but always rest is a part of your work. Kaya nga po, walang karapatang magpahinga ang mga hindi nagtatrabaho. Amen? Walang karapatang magpahinga ang mga tamad at batugan. Amen? Pag nagpapahinga ka lang na nagpapahinga, unang-una dyan, nasisira ang iyong pangangatawan. Pag hindi gumagalaw ang katawan mo, magkakasakit ka. At sakit din sa kaluluwa ang katamaran. Amen? Pag wala kang ninanais na gawing mabuti at maganda, may sakit ang iyong pag-iisip at ang inyong kaluluwa. Napakaganda po ng sabi sa Kawikaan. Tandaan niyo po ito. Sabi ng Diyos, balang araw, ang mga masikap ang mamamahala, habang ang mga tamad ay mananatiling alila. Walang nagtatagumpay, walang umaasenso, walang yumayaman na tamad. Pinagpapala tayo ng Diyos sa pamamagitan ng ating pagpapagod, ng ating pagtatrabaho. Hindi ka mapapagod kung ikaw ay magtatrabaho para sa Diyos, pero pagkatapos mo magtrabaho, samahan mo ng konting pahinga, makakapagpatuloy ka muli sa iyong ginagawa. Mga kapatid, ito po ang mabuting balita. Sa iyong pagtatrabaho, hindi ka namang kailangan mapagod at maubos ang iyong lakas. Tandaan mo, para manatili kang may gana, may lakas, at may buhay, number 1, be passionate. Lagay mo ang puso mo sa lahat ng ginagawa. But second, do God's will. Oo, meron kang gusto, but ultimately, pagdasal mo yung gusto mo, sabihin mo, Panginoon, ito ang nais ko. Nais niyo po ba ito? Pero kung gusto mong malayo ang iyong marating, gawin mo palagi ang nais ng Diyos. Kahit na may pagsubok, kahit na may bigat, kung magiging tapat ka sa Kanya, makikita mo, balang araw, mag-uumapaw ang pagpapala sa buhay mo. Amen? And third and last, make rest a part of your life. Hindi mo kailangan na marami at mahabang pagpapahinga, kahit nakakaunti lang. Kung alam mo yung dahilan na ginagawa mo, magiging malakas ka. Magtrabaho ka at magpahinga. At habang nagpapahinga ka, paubaya mo sa Diyos. Do your best and God will take care of the rest. Hindi lahat ng nakakatulog ay nakakapagpahinga. Not all who slept are rested.
May mga nagpahinga na, may mga nakatulog na, pero pagkatapos, pagkagising, pagod pa rin. Sino itong mga tapos nang matulog at magpahinga, pagod pa rin? Sila yung mga trabaho ng trabaho para mabuhay lang nila ang kanilang mga magulang. Sila yung mga nagninegosyo, ginagawa ang lahat para magtagumpay ang negosyo, pero bumabagsak, nalulugi, hindi makabawi-bawi. Sila yung mga kapatid natin na nasa ibang bansa, nangungulila, na kailangan kumayod, magpagod, magsakripisyo para mapatapos ang kanilang mga anak sa pag-aaral. Sila din yung mga misis na alam nila may ibang inuuwian ang kanilang mga asawa. Sila yung mga tao na may sakit, na natatakot, nangangamba, hindi nila alam kung bukas magigising pa kaya sila. Iniisip paano ang kanilang pamilya na iiwanan nila. At sila din yung mga tao na namatayan ng minamahal nila. Maaaring anak o asawa, hindi pa sila handa, agad kinuha ng Panginoon, nagluluksa, umiiyak, buong maghapon, nakakulong sa kwarto, nagpapahinga, natutulog, pero walang nararamdaman na ginhawa. Meron din po mga tao, nagtatrabaho 5 araw, hinihintay lang na matapos ang weekdays, excited doon sa weekends, nabubuhay para lang sa bakasyon, binibilang yung oras, kailang kaya ulit ang holiday. Yung 5 araw, yung araw na pagtatrabaho, miserable, malungkot, hindi masaya. Sumasaya lang, nabubuhay ang dugo, pag nag-outing, nagigimik, nag-out of town. Kaya naman, bigay todo ang pagsasaya. Inom, lakwatsa, walwal. Pero anong epekto? Pagpasok muli, malakas ba sila? Pag nagtrabaho, may gana ba? Di ba wala? Kasi inubos ng lakas sa pagsasaya. Kaya nga makikita mo, pag pumapasok na sa opisina, parang Biyernes Santo. Kakausapin mo, pinagbubugnutan ka. Palaging naiinis, palaging nagagalit. Kala ko ba nagpahinga? Pero bakit pagod na pagod pa rin? Kasi naman, may 2 klase ng pagod sa ating buhay. There are 2 kinds of being tired. The first one is the tired that needs sleep. But the second one is the tired that needs peace. Ano ang klase ng pagod mo sa iyong buhay? Yung pagod na nangangailangan lang ng tulog, ang tawag dyan, physical tiredness. O yung pagod na nangangailangan ka ng kapayapaan, ginhawa. It is a mental, emotional, psychological, spiritual, inner tiredness and exhaustion. At marami po sa atin ang kailangan kapayapaan, kaginhawaan, pagpayapa ang iyong puso, pagpayapa ang iyong isip, pagpayapa ang iyong kaluluwa. Di ba? Kahit na anong ginagawa mo, malakas ka, may gana ka, hindi ka mapapagod kailanman. Pag may kapayapaan ka, maaaring mapapagod ang iyong katawan, pero kakayanin mo ang lahat. At saan natin makukuha ang kapayapaan na yan? Saan natin mararanasan ang kaginawaan? Walang iba kung hindi sa Diyos. Dahil yan ang mabuting balita, sinasabi ng Diyos sa atin. Halina kayo, lumapit kayo, kayong mga nagtatrabaho, kayong mga nagpapagod, kayong mga nabibigatan. At anong sabi ni Jesus? Bibigyan ko kayo ng kapayapaan, ng kaginhawahan, ng pahinga. Tingnan niyo po ang sinabi ng Panginoon, tingnan niyo ang turo niya. Sabi niya siyang magbibigay ng pahinga. Hindi niya sinabi na pagpagod kayo, magpahinga kayo. May pinagmumulan, may pinanggagalingan ang ating kapayapaan, ang ginhawa ng ating buhay. The source of peace, of relief, of rest is God always. It does not come from alcohol. It does not come from entertainment. It does not come from money. Pero alam ko, marami sa inyo, pag binigyan ng pera, gumigilas, lumalakas. It puts a smile on their face. Di po ba? Pero tanong ko, hanggang kailan? Yung ngiti na yan, nagaling sa pera, di ba? Panandalian lang.
Pero ang kapayapaan, kaginhawaan na nanggagaling sa Diyos, nagtatagal yan. Kaya nga po, tignan nyo yung salitang pahinga. Saan nanggaling yung salitang iyon? The root word of the word pahinga ay galing po sa salitang hinga. Yun lang ang kailangan mong gawin para makapagpahinga ka. Huminga ka lang. Inhale, exhale. Pag nabibigatan ka, huminga ka lang. Inhale, exhale. Labas mo. Nakakabigat sa'yo. Pag marami kang iniisip, huminga ka lang. Inhale, exhale. Labas mong iniisip mo. Pag nagdadamdam ka, nai-stress ka, hinga ka ng malalim. Inhale, exhale. Labas mo. Ano ang pinapasok natin sa ating katawan? Ang banal na Espiritu. Ang Espiritu ng Diyos. Dahil tandaan niyo po, ang simbolo, ang tanda ng Diyos sa Biblia, hindi lang po ang kalapati, hindi lang po ang apoy, hindi lang po ang tubig, kung hindi hangin. Pag ikaw ay humihinga, magdasal ka, maniwala ka, isipin mo, pinapasok mo ang Espiritu ng Diyos sa iyong katawan. Kaya naman ikaw ay lumalakas at nagkakagana. Hindi natin maiiwasan na minsan sa ating paglalakbay, hindi po ba, na tayo ay makakarating sa isang pader, a dead end. We encounter that in our lives. No matter how much you work hard, how big your dream is, we will always encounter a wall hindering us, stopping us. At minsan, pag nandyan yung pader na pumipigil sa iyo, na hindi ka makausad, na parang bang pinipigilan kang umasenso, parang gusto na nating sumuko, parang gusto na nating bumigay, parang gusto na nating mamatay. Pero ito po yung tandaan nyo. When you encounter a wall stopping you in life, do not think negatively, but think of it as a blessing. Ang mga pader nagpipigil sa iyo ay galing sa Diyos, isang biyaya, isang bendisyon. Para saan? Pinapahinto ka lang ng Diyos. Dahil masyado ka nang mabilis sa iyong buhay. Dahil palagi kang nakikipag-unahan. Pinipigilan ka ng Diyos, pinapahinto ka ng Diyos dahil gusto ka niyang magpahinga. At anong magagawa mo pag nandyan ang pader sa harapan mo? E de sumandal ka. Nandyan ang pader para sandalan mo. Nandyan ang pader, biyaya ng Diyos. Pinapahinto ka, pinapakalma ka, pinaparelax ka. Sinasabi sa iyo, nandito ako. Sandalan mo ako. Huwag kang mag-alala. And remember this, if you know you have done your best, rest, because God will do the rest. Sleep well, knowing that God is doing something in your sleep. Amen? Pag wala ka nang magawa, paubaya mo sa Diyos. Kaya nga tayo'y napapayapa Kasi alam mo, sa kakayanan mo bilang tao, may limitasyon, may kahinaan, hindi mo kaya. Ang Diyos ng imposible, ang Diyos na makapangyarihan, kaya niya ang lahat. Bakit mo kinakaya? Diyan magmumula ang ating kapayapaan. Diyan tayo makakapagpahinga at makakaranas ng kaginhawahan. Anong klase ang iyong kapaguran? What kind of tired do you feel and experience in your life? Alam mo na kung saan pupunta. Kung ikaw ay pagod, nandiyan ang Diyos, naghihintay, sandalan mo siya. Kaya niya. Gaano mang kalaki ang iyong problema. Anong magandang gawin kapag bigo ka at walang bunga ang pagod mo? Halos tayo nararanasan natin yan. Minsan nagtatrabaho ka na nagtatrabaho, parang hindi umaasenso ang buhay mo. May napanood po ako, nagla-live selling siya ng damit, bata lang, dalaga. Umiiyak. Bakit? Kasi 3 lang yung nanonood doon po sa live niya. Yung cellphone niya, yung pangalawa, yung nanay niya, yung pangatlo, yung kaibigan niya. Parang walang kwenta yung ginagawa niya. Paano siya makakabenta? Nagpapagod siya, pero walang nanonood. Di po ba nakaka-frustrate, nakaka-depress, nakakalungkot yung gano'n? Meron din iba, sinusubukan naman maghanap ng trabaho, hindi makahanap-hanap ng trabaho.
pinapangarap na umasenso, umangat ang kabuhayan, nag-a-apply para makapag-abroad, bakit palaging deny yung kanilang petition? Gusto mong makatapos, nag-aaral ka naman ng mabuti, pero bakit hindi mo maintindihan yung iyong pinag-aaralan? Gusto mong gumaling, nagpapagamot ka naman, umiinom ka naman ng gamot, nananalangin ka, pero parang kahit anong gawin mo, lalong lumalala ang iyong pakiramdam. Hindi gumiginhawa ang iyong karanasan. Isa sa mga pinakamahirap na karanasan natin ay yung nagpapagod tayo pero walang asenso. Ginagawa natin ang lahat pero walang produkto, walang bunga. Anong magandang gawin? Kasi narinig din po natin sa Ebanghelyo ito. Kahit itong sila San Pedro, buong gabi daw silang nangingisda. Binigay nila lahat na makakaya nila. Pero umuwi sila, walang dala. Umuwi sila, walang nakuha. They went home empty-handed. Anong kailangan gawin pag nararanasan natin ang ganito? Pagod na pagod ka, walang bunga. Dalawang bagay lang po ang gusto kong matandaan dito. The first one is, keep on believing. Have faith in the Lord. Minsan, imbis na pananampalataya, ano ang tumatakbo sa ating mga isip? Ano ang ating sinasabi sa ating sarili? Puro reklamo, puro tanong sa Diyos. Why, Lord? Bakit po, Panginoon? Bakit ganyan ka? But my dear friends, instead of complaining, instead of asking the Lord why, replace that with faith. Replace that with trust. Basahin niyo po ang Biblia. Kalahati po ng laman ng Biblia tungkol sa sakit at paghihirap. Alam niyo po ba kung tungkol saan naman yung kalahati pa ng Biblia? Tungkol naman sa kung paano tayo tutulungan ng Diyos sa gitna ng ating mga sakit at paghihirap. Half of the content of the Bible is about pain and suffering. That is the bad news. But the good news is, if you read it through, pagpatuloy mo ang pagbabasa ng Biblia, makakakuha ka ng mabuting balita. Ano yun? Hindi mananatili ang sakit at pagdurusa sa buhay mo. Ang ending, ang katapusan ng kwento, maganda. Ano yun? Kaligtasan, tulong ng Diyos. Sa gitna ng kadiliman, tinutulungan tayo ng Diyos. Ang mga nahihirapan, silang inaangat at tinataas ng Diyos. See? Puno ng hirap at pagdurusa ang buhay. Oo, pabigat yan, binababa ka. Pero huwag kang titigil, huwag kang susuko dahil hindi pa tapos ang kwento. The other part of the story is how will God lift you up? But God cannot lift you up if you do not believe in the Lord. Amen? Paano ka tutulungan ng Diyos kung hindi ka naniniwala sa Diyos? Paano ka iaangat ng Diyos kung sinuko mo na? Di po ba? Oo, sumuko ka, pero isuko mo sa Diyos. Amen? Keep on believing. Keep on trusting. At yan ang ginawa ni San Pedro. Naniwala siya. Wala naman mawawala sa kanya. At wala din mawawala sa atin kung tayo ay magtitiwala sa Diyos. Amen? Pangalawa, keep on struggling. Keep on working. Pagpatuloy mo ang pagpapagod mo, pagpatuloy mo ang ginagawa mo. Sinabi ni Jesus, diyan sa iyong lambat, itapon mo ulit. Pagpatuloy mo, sige. Sino ang tunay na bigo? Who is the real failure? Ang tunay na bigo ay yung tumitigil. Tandaan niyo po. Kung pagod ka, magpahinga ka. Pero huwag kang titigil. Pagpatuloy mo. Because remember this, effort comes before excellence. Amen? Ulitin niyo po yun. Effort comes before excellence. Kung gusto mong makuha ang pinaka-mabuti, pinaka-maganda sa iyong buhay, kailangan pagpaguran mo pa. Huwag kang titigil. Konti na lang. Makukuha mo na. Meron pong lumapit sa akin, nagpapatulong, papakounseling. Umiiyak kasi itong kanyang asawa nakikipaghiwalay ito. Tanong ko naman, ano ba nagustuhan mo sa asawa mo? Bakit sinagot mo siya? Ang sagot po niya sa akin, Father, napakasipag po na manligaw eh. Napakasipag po, araw-araw pumupunta sa amin, nililigawan ako. Masugid po, kaya po sinagot ko siya. Sabi ko naman, yun yung problema. Kasi dati, tingnan mo, nag-e-effort siya. Eh ngayon, di ba? Ang tanong, nag-e-effort pa rin ba siya? Hindi na po, sabi niya. Yun yung dahilan why your marriage is falling apart. Yun yung dahilan bakit nasisira, nabibigo ang inyong relasyon. Dahil wala na siyang ginagawa. Tandaan niyo po yun. Effort comes before excellence. And grace builds upon nature.
Kailangan may pundasyon ang grasya ng Diyos. Paano kanya bibigyan ng bendisyon kung wala pundasyon, kung wala kang ginagawa? Di po ba? Hindi tayo papabayaan umuwi ng Diyos na luhaan. Yan ang mabuting balita. Hindi tayo papabayaan ng Diyos umuwi na walang dala, walang bunga ang ating kapaguran. Basta't tandaan natin, magtiwala tayo sa Kanya at huwag kang titigil sa pagsisipag, huwag kang titigil sa iyong ginagawa. Keep on believing, keep on struggling. The good news, God will not allow you to go empty-handed. Your efforts will have a fruit in God's time.